Ang secret ng mga taong laging nakaka-attract ng mga blessings, lagi nilang pinapractice yung attitude of gratitude. Ito napansin ko based sa experience ko na the more na nagpapasalamat ka sa mga binibigay sa'yo ni Lord, regardless kung maliit o malaki man ito, the more din na mas dumadami yung mga blessings na dumarating sa buhay mo. Ito lagi niyong tatandaan. Once na makita ni Lord na meron kang grateful heart, alam ni Lord lahat ng laman ng puso natin. Mas ibubuhos ni Lord yung pagpapala sa buhay mo. Kaya kung ganun pala yung formula para mas ma-attract natin yung mga blessing, instead na ini-stress mo yung sarili mo araw-araw sa mga bagay na hindi mo naman makontrol, ba't hindi ka na lang mas mag-focus sa kung anong meron ka ngayon? Maging mapagpasalamat tayo palagi. Basta ako, naniniwala ako na kapag nakita ni Lord na sobrang appreciative tayo kahit sa mga maliit na bagay, hindi magdadalawang isip yan na mas doblehin, triplehin, siksik, diba? Liglig at umaapaw. Kaya ikaw, isave mo na tong video na to. Tapos i-share mo para maging reminder mo pag feeling mo hindi ka na Alam nyo kung ano yung number 1 ko based sa experience ko. Na every people we meet, hindi siya ba accident It's either ay sa mga tao na magbibigay sa'yo ng greatest blessing mo or the best lesson in your life. Dating sa samahan, laging the best yung pagsasabi ng totoo. Yun kasi ang sikreto para tumagal ang pagsasama niyo, lalo na sa pagkakaibigan. Ang tunay na kaibigan, kasama mo sa saya at sa lungkot. Siya yung pwedeng makitawa sa'yo pag masaya ka at pwedeng pagtawanan ka pag may ginawa kang sablay. Ang tunay na kaibigan, bihirang matagpuan, mahirap iwanan at imposibleng makalimutan. Alam mo, may galing ng Pampanga Tikin saan? Tikin. Balsa. Sa balsa yung dikin pala. Piyesa ba niya sigurado ka? Yung mga Tesla. Almar, nakapanood ako yung Tesla sa YouTube na gano'n siya. Quezon City to Naga City. 2 beses lang nag-charge. QC to Naga? Naga? Una, yung charging una sa bahay siya. Umalis siya ng umaga, tapos nag-charge siya ulit, Lucena na, SM Lucena. Pagka-charge niya ulit doon sa SM Lucena, nag-charge na sila. So, kapag nagbato ka ng kindness, mas maraming magiging kind sa'yo. Pag nagbato ka ng negativity, mas maraming magiging negative ang outlook sa'yo. So, ako, always practice kindness and grateful. Diba? Lagi ko sinasabi yung grateful. Dapat grateful ka. Yung law of universe. Na kung ano yung binato mo. Silent in these 3 situations. Kung nagtatrabaho tayo para mabuhay, huwag sana natin kalimutang mabuhay. Ang ibig ko sabihin, dapat may oras tayo para sa trabaho at may oras dapat para sa sarili. Sabi ko kasi, pantay lang ako din nangihinayang kasi. Balance. Okay lang na kumayad ka ng kumayad, pero pagkatapos nun, maglaan din tayo ng panahon para magpahinga o maglibang. Kasama siyempre yung pamilya natin, pati mga kaibigan. Aanin mo yung mataas na posisyon o mataas na sahod, kung papatayin mo naman yung sarili mo sa trabaho. May dahilan kung bakit ang tawag sa trabaho ay hanap buhay. Kasi hindi ka naman dapat naghahanap ng dahilan na pwede mo ikamatay. Be happy. Kung ano man ang ibigay ng Diyos. Dahil hindi naman talaga minsan may plano ka, minsan taliwas yung plano mo dun sa binibigay sa'yo. Kunin mo. Walang masama. Check mo, baka maging masaya ka dun sa binibigay sa'yo. Ganda naman ang takeaway mo, brother. Kasi wala dapat tayong nilulus na chance. Yung chance na yan is minsan lang darating sa buhay ng tao. You need to grab it kung kailangan. Kaibigan, meron tayong mga pamilya at meron tayong mga kaibigan na nagiging pamilya. Sila yung hindi mo kadugo, pero alam mong laging nandyan para tulungan ka. Kapag may ganyan mga tao sa buhay nyo, huwag nyo nang pakawalan. Kasi sa dulo, hindi mahalaga kung anong meron tayo sa buhay. Ang mahalaga kung sino yung nasa tabi natin sa oras ng problema. Don't speak negatively to yourself, though, even if it's just a joke. Your body and your subconscious do not know the difference between what's real or what you're actually just thinking. Words are energy, and this entire universe that you and I are sitting in right now is built on energy. And so if you want to change your reality, you have to change the way that you speak to yourself. If you change the way that you speak to yourself, you can change your life. Don't speak negatively to yourself, though. A loyal man is going to annoy you like a child. Is going to worry about you like a father.
argue with you like a brother and always be there for you like Sometimes you're trying to pero ang hindi mo alam na lahat yung effort mo from the past magbubunga rin siya pagdating ng panahon. May ibang plano pala. As long as you have a good chicken pot. Sometimes you're trying to Gusto mo raw bumilis ang biyahe papunta sa isang malayong lugar. Magsama ka ng kaibigan. Ano Sa tawag dami yan? ng mapag-uusapan nyo, mapagkikwentuhan, o mapagchichismisan. Hindi mo na mapapansin yung oras eh. Magugulat ka na lang, Gutom ka na, nandun Brad. ka na pala. Ang buhay ganyan din. Pag nakahanap ka ng gusto mong kasama, hindi mo na mapapansin yung paglipas ng panahon. Marami kang maaalala kahit hindi lahat ng araw ay masaya. Sige, mamaya na ako. Masaya ka pa rin dahil merong isang tao sa buhay mo na lagi mong kasama sa hirap at ginawa. Gusto mo raw bumilis ang biyahe? What if everything that went wrong was actually going right? What if that rejection was redirection? What if your struggles are shaping you for something bigger? What if this... Guess what? Walk away from anyone or anything that gives you bad vibes. There's no need to explain yourself. There's no need to feel bad about it. This is Ang secret ng mga taong laging nakaka-attract ng mga blessings, lagi nilang pinapractice yung attitude of gratitude. Ito napansin ko based sa experience ko, na the more na nagpapasalamat ka sa mga binibigay sa'yo ni Lord, regardless kung maliit o malaki man ito, the more din na mas dumadami yung mga blessings na dumarating sa buhay mo. Ito lagi niyong tatandaan. Once na makita ni Lord na meron kang grateful heart, alam ni Lord lahat ng laman ng puso natin. Mas ibubuhos ni Lord yung pagpapala sa buhay mo. Kaya kung ganun pala yung formula para mas ma-attract natin yung mga blessing, instead na ini-stress mo yung sarili mo araw-araw sa mga bagay na hindi mo naman makontrol, ba't hindi ka naman mas mag-focus sa kung anong meron ka ngayon? Maging mapagpasalamat tayo palagi. Basta ako naniniwala ako na kapag nakita ni Lord na sobrang appreciative tayo kahit sa mga maliit na bagay, hindi magdadalawang isip yan na mas doblehin, triplehin, siksik, liglig at maapaw. Kaya ikaw, isave mo na tong video na to. Tapos i-share mo para maging reminder mo pag feeling mo hindi ka na. Alam nyo kung ano yung number 1 ko based sa experience ko.